Dito tayo ngayon sa Petron Fairview. Magpupultang tayo para sa ating panibagong travel adventure. Good morning! Welcome po muli sa ating panibagong travel adventure. As usual, kasalukuyan nating tinatahak ang Marilake. Saan nga ba tayo pupunta ngayong araw? Samahan niyo po ako at pupuntahan natin itong paboritong puntahan ng ating mga kababayan na mahilig mag-camping. Napakalapit lang po ng ating pupuntahan ngayong araw. Magta-travel lang tayo ng more than 2 hours. Papasyalan natin itong Tara Sagulod. Dito lang yan sa Tanay Rizal. Dapat maaga nandiyan na tayo para masulyapan natin itong kagandahan ng Sea of Clouds at yung sunrise. Ramdam na ramdam natin yung lamig ng hangin dito. Medyo namamanid na yung kamay natin sa sobrang lamig. Kaya kung pupunta kayo dito na hindi kayo sanay sa lamig, mas maganda magdoble kayo ng makapal na damit. Sa ngayon hindi tayo makapagpalipad ng ating drone, gawa ng napakagabi pa. Siguro pagbalik natin saka tayo kukuha ng aerial. Sa ngayon halos tayo lang yung dumadaan dito. Gawa ng weekdays tayo ngayon. Dito na tayo sa Manukan. At wala pa tayo nakikita ng mga nakatambay na mamimitik ng Marilake. Mag-standby muna tayo saglit dyan sa Marquezine. Masyadong madilim pa kung didiretso na tayo doon sa Golod. Grabe talagang lamig. Manid na yung mga kamay natin. Tambay muna tayo dito. Medyo maliwanag. Dito na ako sa harapan ng Marquezine. Wala pa talagang nakatambay ng mga riders dito. Oras natin alas 5. Dito tayo banda. Baka ito dito yung papasukan natin. Wala pa talagang katao-tao. Morning sir. Sir, dito yung papuntang Golod. Tara sa Golod. Golod? Dito po. Okay. May 3 hams dyan. Lambutan nyo tayo. Sabi ni sir, dito na yung daanan natin. Dadaanan tayo ng 3 hams. Yung pangatlo, kaliwa tayo. Sa ngayon siguro medyo magpa-umaga tayo pa konti. Kasi napakaaga pa natin dumating. Siguro mga tambay tayo mga 10 minutes. Tutuloy na tayo. Let's go. Sir, thank you. Yan medyo
maliwanag na konti. Yung mga nagbabalak na pumunta dito sa Tara-Sagolod, ang pinaka landmark pagdating natin dyan sa Martisin, kakaliwa na tayo. Kaliwa tayo dito. Kung wala naman kayong sasakyan, mayroong mga nag-aabang doon na mga habal-habal. Magbabayad lang tayo ng 150 papunta na dito sa pinaka-gulod. Dito sa dinadaanan natin, tingnan nyo, talagang bako-bako, rough road. Mas mahirap dito kung paakyat ka, lalo na kung dulas, maputik. Sa ngayon medyo okay kasi palusong tayo. Ayan yung mga 4x4 na ginagamit dito na transportation. Grabe ka, talagang medyo palusong. So ngayon parang wala tayong napapansin na sea of clouds. Parang tahimik yung panahon. Grabe ito na kayo yung dinadaanan natin. Medyo madilim-dilim pa tayo pumasok. Kung madibilip sana ito, maganda. May mga nakaparada na rin mga 4 wheels. Siguro mga overnight ito, camping. Maganda kasi sa ito, camping. Makakapag-relax ka talaga dito. Dahil pagising mo sa umaga, tatambad sa iyo ang kagandahan ng paikot ng kabundukan ng Sierra Madre. At napakasarap ng ambiance, simoy ng hangin. Yung bato, ang lalaki. Ito may kaputol na simentado. Dito na natin iiwan yung ating motor. Ito na Gulod, this way, pakaliwa. Ito na yung ito na yung papunta sa kaliwa, pinaka-gulod. At dito na siguro natin iwan yung ating motor. Ayan mga kaparadang mga motor. So dumating tayo dito sa pinaka parking area ng Tara-Sagolod, 5:28. Almost mag 2 oras na tayo nag-travel papunta dito. So siguro dito na tayo paalam lang tayo. Morning sir. Dito na pwede parking? Magkano ang parking dito sir? Ha? Pag overnight sir. So dito ang parking sa single detour 50, sa overnight 100. Pag sa 4 wheels naman, pag detour 100, pag overnight 200. Kasi may tagabantay talaga, kaya safety yung masasakyan natin. Mga ilang minuto pa lakad? 20 minutes po dyan lakad, pero depende lang ng naglalakad. Kung bis-bis po kayo, wala naman po. Thank you sir. Maglalakad tayo ng 10 to 20 minutes. Depende sa pacing ng lakad natin. At ito yung madadaanan natin, rough road. Kaya hindi na talaga advisable na dadalhin pa natin dito yung ating motor dahil napakahirap ang daanan. Talagang napakadilim pa. Dapat tayo makita na sa dilim. Pinasilip sa akin ni sir yung sa parking.
may mga sea of clouds na sabi nga maya aangat yan. So mapalad tayo kahit pa paano may aabutan tayo na sea of clouds. Napakatahimik. Pakiramdam mo talaga dito nasa probinsya ka. Kaya yung dinadaan natin, tingnan nyo, puro damuhan. Tulog po yung mga tao. Buti may kabado tayo, dalawang aso, pinaka-guide natin. Pag pumunta kayo dito, huwag kayo matakot sa aso dito. Yung dalawa na aso na malalaki, yung German Shepherd, mababait. At sila pa yung ano natin, nag-guide natin. Yung sinamahan tayo, yan. Ayan na nga. Ayun o. Yung sa baba natin sa kanan, mataas na bundok. Ayan na yung nabumuo na yung sea of clouds. Kung maulan, nako, talagang slide tayo dyan. Kaya hindi na talaga advisable na magdala tayo sa sasakyan dito. Pero na lang kung 4x4 yung dala natin, 4 wheels. Hello buddy, ito yung, ayan o, ang ating dalawa na yan, sumama sa akin. Ang laki. Oh. Ito, pakatahimik. Sarap ng pakiramdam. Sabi ni Kuya sa parking, 8:30 mawawala na itong sea of clouds, yung bundok na yan. Yun yung pinaka ano, Treasure Mountain. Tuyo ngayon yung kalsada. Pero kung umuulan ito, ako, grabe yung dulas dito. Kung ma-improve nila ito, dadagsayin ito ng mga turista. Okay na rin yung iniwan natin yung ano, yung motor natin doon. Kahit pa paano, exercise na itong lakad-lakad natin. House of Clouds. Bulod Transient House. Ganda ng ano dito. Ambience. Sarap ng hangin. Dito na tayo iniwanan ng dalawang aso. Talagang sinundan tayo. Ayan o, probinsya. Ako po. Sarado po, wala pang tao. Ako po. Ginising ko lang si Sir para mag-entrance kasi ako pala talaga dito ang dumating. Yung entrance dito is 120. Magkano yung kape, Sir? 15 lang. So mag-order tayo dito ng kape kasi napakaaga pa. Sir, tanong ko lang yung entrance niya sa Detour. 120 po. 120 pag per pax. Pag overnight, 250 po overnight. yung may mga tent naman kayo dito available. Wala po, mga kubor lang. Tsaka TP, transient po. Ganun. Pag may sariling tent, may bayad pa 100 po, plus entrance fee 250. 100 yung mag-fix ng tent, tapos entrance na 250. Okay. Yung ano sir, yung mga kubo, magkano rate? May pang 2-pack sir na TP room, 2,000 po no entrance fee. Tapos kubo room, 3,500, 4 packs po. Sa transient naman po, may 4,000, 1,500 packs. Tapos 6 to 10 packs po, 5,500. May CR na po yun, tsaka may lutuan na yun sa transient po. May ano ba dito sir, kuryente? Solar lang po. Punta tayo dito sa pinaka nila, Budik. Yan ha. Wow. Napakatahimik. Ito yung ano nila dito, canteen. Ngayon sarado pa kasi napakaaga natin. Dito nagsusupply ng kuryente, solar, at meron na rin dito mga Budik. Grabe eh. Ito yung matatanaw nyo sa umaga pagising mo, paligid. Sulong-sulo natin dito.
Yan ang tatambad sa atin sa umaga pag-gising natin kung mag-camping tayo dito overnight. Puro bulaklak yan. Yung madadaanan natin. Talagang perfect dito mag-overnight oh. Napakatahimik. Dating na sa umaga nun. Masyado pang mahamog. Dito man tayo sa pinaka-ano, Budik. Ayun yung Sea of Clouds. Ito yung paikot natin. May mga cottage. Pinaka-Budik na talagang tanaw na tanaw mo yung baba at na matataas na kabundukan, paikot. Ito. Grabe oh. Bangin. Yung mataas na ano yan, bangin na bangin yan. Aso na yan, talagang hindi tayo iniwan, sumama talaga dito. Ayan, napakagandang paglitaw ni Haring Araw. Sulong-sulo, walang kahati. Tayo lang mag-isa sa pinaka-Budik. O, yan na yung body ko, yung kasama ko dito. Hindi talaga
humiwalay sa akin. Dito yung mga kubo na pwede nating rentahan. Sa baba may table, may upuan sa paikot, at dito na sa pinakataas, ito yung pinakakwarto. Sa ngayon, medyo manipis lang yung naabutan natin na Sea of Clouds. Butas para sa bonfire. Maraming manok dito sir. Ano, pwede ba mag-order ito paluto? Pwede naman po. Pero depende sir kung may pangkatay na. Yun. Yung maganda dito kasi mga native, pwede tayo pala dito mag-order paluto. Ito talaga napakaganda dito. Kung ito yung napakagandang spot. Yun. Pero pick. Dahil yan, no? Yan lang naman yung matatanaw mo. Ito lang sa atin mag-relax, mag-enjoy. Pwede na rin tumabag-touch ng cellphone. Pwede ba dito mga appliances? Ano pong mga klaseng appliances? Alam mo, may dala silang rice cooker, mga... Ayun sir, hindi po kaya ng solar namin. Ano lang po, pang cellphone charger. Cellphone charger. Yung mga karaoke cassette. Pwede po yung mga speaker sir. Ay, charge pa rin yan. Wala na po. May mga upuan na rin, pinaka-terrace na. Maganda dito kung pamilya, kung marami-rami kasi malaki na talaga. Kung pipili lang naman tayo ng pinakamagandang spot, ito ang pinakamagandang kunin natin. Dahil napakalaki na ng room, pang pamilya, ito pa yung makikita natin. Nasa bungad tayo ng matataas na kabundukan ng Sierra Madre, saka yung Sea of Clouds, na ito yan talagang ang inaabangan ng mga kababayan natin. Sa ngayon, medyo manipis lang yung Sea of Clouds. May time talaga dito na napakakapal. At itong level na to talagang puno-puno yan. Sa ngayon, walang mga dito. Walang turista. Sabi nung caretaker, sa linggo marami talaga dito. Lalo na yung mga mahilig mag-camping. Ito yung pinakataas. May dalawang niyakot zone yung puno. Malawak pa rin kaya kung marami, perfect ito na kunin natin. Ayun, marami silang alagang itik sa pato, manok na native. Sabi ni Madam, kung may pumunta dito na walang baon, pwede pala dito mag-recruit pakatay. Magkano naman ang yan, bawat isa, 500 Madam? po. Ang luto na yun, ma'am? Hindi pa po. Ano pa lang. Pag kasama luto yun, ma'am? Depende po kung anong klaseng luto kasi sa kanila ko pinaluluto eh.
Yun ang nagpipresyo yung coke sa kantin. Ganda dito. Ito yung mga 4x4. Pwede dito tayo sumakay 150 per head. Dapat 500. Pag marami, sa per head na tayo 100. Kasi pahirapan talaga dito pumasok yung mga sasakyan. Kahit yung mga single na mababa. Kasi napakalalim ng mga daanan. Ito, baga na bagay dito kasi ano ito, 4x4. Ipapakita ko lang kasi kanina, madilim pa. Ito yung mga dinadaanan. Kaya kung maulan, maputik, talagang pahirapan dito. Ngayon pa lang tayo kuha ng mga drone footage sa ating dadaanan, lalo dyan sa Marilaki Highway. Hindi tayo nakapalipad kanina kasi gabi pa tayo dumaan. Akyat. Dito hindi taon tour guide. Aso. Hindi ka talaga iiwanan. Nagayuma ko na yata ang aso na to. Ayaw na humiwalay sa akin. Ito na ako sa pinaka parking area. Natin. Ito yung parking area. Ito yung kalsada na madadaanan natin. Sa ngayon, accessible siya sa mga single dahil tuyo, walang ulan. Pero pahirapan pag umuulan dahil napakadulas. Lalo na dun sa dinaanan natin na puro putik lang talaga. Yun ang pinakamahirap. Dito medyo kayang-kaya pa. Kaya kung pupunta tayo dito, ganitong panahon maganda kasi tuyo yung kalsada. Ayan o, malalim. Oh. Bato-bato. Pag nag-develop to, sigurado dagsa mga turista dito. Kasi mura lang yung pinaka-entrance. Palabas na tayo sa pinaka-highway, Marilaki. Ang labas natin dito, Martisim. Martisim. Dito tayo sa Katerina. Ito yung Katerina. Pili ko lang tayo. Delikado. Ikot tayo. Mahirap biglang liko. Maraming motor. Okay. Ito tayo. Pasok tayo ng Katerina. Maganda rin dito ang pag aerial tayo dito.
dito na naman po natin tatapusin ang ating Tara sa Gunod Travel Adventure dito sa Tanay, Rizal. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating ginawang travel adventure. Hanggang sa muli, salamat!